Tampok sa pambungad na eksena ang isang 8 taong gulang na batang babae na nagngangalang Rose Daniels, na nakikitang nakikipag-usap sa ilang hindi nakikitang nilalang sa sukal sa likod ng kanyang bahay. Nalulungkot siya dahil malapit nang umalis ang kanyang mapagmahal na kuya para sa kanyang pag-aaral sa unibersidad. Nakatira si Rose kasama ang kanyang ama, si Nate Daniels, ang kanyang ina, si Marie Daniels at ang kanyang kapatid na si Eric Daniels. Lumilitaw na ang mga Daniel ay may napakagandang kaugnayan sa kanilang mga kapitbahay, ang Waters. Madalas silang nagtitipon sa lugar ng isa't isa upang magkasama ang kanilang mga pagkain at hapunan. Hindi lang magkapitbahay sina Dan Waters at Nate, kundi mga kaibigan noong bata pa, at ang kanyang anak na babae. Mahal ni Jessica si Rose bilang kanyang sariling nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, malinaw na hindi maganda ang pakikitungo nina Jessica at Eric sa isa't isa, marahil dahil sa ilang nakakainis na kasaysayan. Isang araw, nag-ayos ang mga Daniel ng kaunting farewell party para kay Eric at inimbitahan ang kanilang mga kapitbahay pati na rin ang ilan sa mga kaibigan ni Eric. Inanunsyo ni Nate na ang kanyang anak ay papasok sa kanyang pangarap na kolehiyo, UMW, na may isang kilalang akademiko at athletic scholarship. Lahat ay nasasabik sa kanyang bagong pakikipagsapalaran, ngunit kabaligtaran ang nararamdaman ng kawawang Rose. Ayaw niyang mahiwalay sa kapatid niya. Bilang resulta, bigla siyang umalis sa hapagkainan at naglakad sa kakahuyan. Sinundan siya ni Eric at natuklasan sa tabi ng isang bowl kung saan isinulat niya ang mga inisyal ni Rose at ang kanyang mga inisyal. Tinitiyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil hinding-hindi aalis sa tabi niya ang kanyang kuya, saan man siya pumunta. Kinagabihan, umalis sina Nate at Marie para sa ilang trabaho, habang naghahanda rin si Eric para sa kanyang pagsasanay sa rugby. Bilang resulta, nagpasya si Jessica na manatili kasama si Rose hanggang sa bumalik ang kanyang mga magulang. Bago umalis si Eric, mayroon siyang pribadong sandali kasama si Jessica. Sa sandaling ito nalaman natin na gusto niya siya. Niligawan pa nga niya ito noon, ngunit tinanggihan siya nito. Tinanong niya kung nagbago na ba ang puso niya, na negatibo ang sagot niya. Ito ay malinaw na ikinagagalit sa kanya, ngunit sa kabila nito, tinututulan niya kapag ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng mapang-akit na mga puna tungkol kay Jessica. Pagsapit ng gabi, binabasa ni Jessica si Rose ng isang kwento, bago matulog at itinago siya. Bago matulog, ang batang babae ay nagtapat sa kanya tungkol sa kanyang kaibigan sa kakahuyan. Sa simula ay naguguluhan si Jessica, ngunit ayaw niyang masaktan siya. Kaya sinabi niyang naniniwala siya sa kanya, hindi tulad ni Eric na nag-iisip na ito ay walang iba kundi ang kanyang imahinasyon. Sa paglaon, umuwi ang mga magulang at natuklasan na nawawala si Rose. Tinanong ni Mary ang natutulog na si Eric, ngunit wala rin itong ideya tungkol sa kanya. Sa isang estado ng takot, pumunta siya sa lugar ng Waters, at hiningi ang kinaroroonan ng kanyang anak dahil si Jessica ang huling kasama niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tila hindi nababahala si Eric, na nagpapahiwatig na may mali sa kanya. Hindi mahanap ang babae kahit saan, nag-file ang mga magulang ng nawawalang ulat. Sa kabutihang palad, nagawang mahanap ng pulisya si Rose sa loob ng ilang oras sa kakahuyan. Sa wakas, binibigyang daan ng balitang ito ang mga magulang na makahinga ng maluwag, habang si Eric ay nananatiling hindi nasisiyahan. Sa pag-uwi nila kasama si Rose, naramdaman ni Eric na may mali sa gawin ng kanyang kapatid dahil hindi niya mahanap ang sarili niyang kwarto. Saglit siyang gumagala-gala sa bahay, na tila naroon siya sa unang pagkakataon. Kinaumagahan, inihanda ni Mary ang paboritong almusal ni Rose, ngunit tumanggi ang batang babae na kainin ito. Nagkaroon din siya ng interes sa mga palabas sa TV ng wildlife, na naglalarawan ng mga hayop na kumakain ng laman ng iba. Nang maglaon, tinanong siya ni Mary kung gusto niyang makipaglaro sa kanyang matalik na kaibigan, si Anna, bukas. Ngunit laking pagtataka niya, hindi man lang nakilala ni Rose ang kanyang matalik na kaibigan. Nagsisimulang mag-alala si Mary nang makita ang kanyang kakaibang mga pag-ugali. Ipinagtapat niya ito sa kanyang asawa, at iminumungkahi na kunin siya para sa therapy. Ngunit ibinasura ni Nate ang kanyang pag-aalala, sinabi sa kanya na huwag mag-overthink. Isang gabi, sumilip si Eric sa kwarto ni Rose at nakita siyang nakatayo sa harap ng salamin na may nakakabagabag na mga ekspresyon. Nang maramdamang may nakatingin sa kanya, lumingon si Rose, nakita ang kanyang ganap na itim na mga mata. Nataranta si Eric at nagmamadaling isinara ang pinto. Nang marinig ang tunog na ito, nagmamadaling tinungo ng mga magulang ang silid ni Rose, ngunit nakitang normal siya sa kama. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malakas na hinala sa isip ni Eric, at naisip niya na may masamang bagay na nagmamay-ari sa kanyang katawan.
Kinabukasan, nasaksihan niya ang isa pang hindi pangkaraniwang tanawin, Rose na kumakain ng mga uod mula sa hardin. Sa isa pang gabi, nakipagsapalaran si Eric sa kakahuyan na may sulo para maghanap ng mga sagot sa mga hindi pangkaraniwang kaganapan. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang presensya ng kung ano at bigla siyang nagulat sa isang paggalaw. Lumingon siya para tingnan, nakita niya lang si Jessica na nakatitig mula sa kanyang bintana sa nakakatakot na paraan. Dahil hindi na makapagstay doon, mabilis na umuwi si Eric. Sa umaga, naghahanda siya ng ilang normal na bacon para kay Rose para sa almusal, ngunit ayaw itong kainin ng babae. Kapag nagpumilit siya, inuubos niya ito, ngunit maya-maya ay lumabas siya para sumuka. Pinagmamasdan ito ni Eric mula sa bintana, ngunit nagpa siya na huwag siyang harapin. Mamaya sa gabi, dumadalo siya sa isang party kung saan nag-i-enjoy siya ng ilang inumin kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon, nakakita rin siya ng isang mainit na babae at nagsimulang makipagsayaw kasama nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya sina Jessica at isang sugatang Rose sa madilim at magulong dance floor. Isang lamig ang dumaloy sa gulugod ni Eric na nag-udyok sa kanya na umalis sa party ng biglaan. Kasunod nito, umuwi siya, nagmamaneho sa madilim at walang laman na kalsada. Sa panahong ito, napansin niya si Rose sa backseat na nakakatakot sa kanyang puso. Dahil dito, nabangga niya ang kanyang sasakyan sa sideline concrete. Nagmamadali siyang lumabas sa kanyang sasakyan at tiningnan ang backseat. Sa una, wala siyang nakitang tao sa loob, ngunit hindi nagtagal ay nagulat siya ng isang kakaibang nilalang na tumatakbo patungo sa kakahuyan. Hindi nagtagal, dumating sa lugar ang isang police patrol car at pinigil ng opisyal si Eric dahil sa pagmamaneho ng lasing at mabilis na pagmamaneho. Pagkatapos, pumunta si Nate sa istasyon ng pulisya at ipiyansa ang kanyang anak mula sa kustodiya. Pag-uwi, nagalit si Mary sa kanyang iresponsableng pag-uugali na alam kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Sa kabilang banda, si Jessica, sa kabila ng pagpapanatili ng isang positibong relasyon sa pamilya ni Eric, ay sinusubukang ilayo ang sarili sa kanya. Isang gabi, huminto sila ng kanyang ama sa isang cave kung saan hindi nila sinasadyang nakasalubong si Eric at ang kanyang ama. Iniimbitahan sila ni Nate na samahan sila sa hapunan kung saan pumayag si Dan. Sa panahong ito, labis na hindi mapalagay si Jessica, ngunit sinusubukan niyang magmukhang normal. Gayunpaman, hindi na niya mapipigilan ang sarili ng mas matagal at bilang resulta, lumayo siya sa lugar. Sinusundan siya ng kanyang ama, habang si Nate at Eric ay nananatiling nalilito. Sa pagdaan ng mga araw, nagkulong si Jessica sa kanyang silid at iniiwasan ang lahat. Sa isang partikular na gabi, tinitingnan ni Eric ang kanyang mga binokular sa silid ni Jessica at nalaman niyang naghahanda siyang saktan ang sarili. Dahil sa pagkataranta, nagmadali siyang pumunta sa kanyang lugar at ginising ang kanyang mga magulang. Pagdating nila sa kwarto niya, laking gulat nila na makita siyang nasa miserableng kalagayan. Dahil dito, si Jessica ay isinugod sa ospital. Naguguluhan si Dan kung bakit gumawa ng ganoong karahasan ang kanyang masayahing anak na babae. Habang hinihintay ang kanyang malay, kinausap ni Dan si Eric at tinanong kung alam niya ang anumang bagay na bumabagabag kay Jessica. Tumugon si Eric sa negatibo at sinabi sa kanya na hindi na sila gaanong close gaya ng dati. Kapag tinanong ni Dan ang dahilan, pipiliin ni Eric na huwag ibunyag ang tungkol sa kanilang relasyon at sinabi niya na ang kanilang magkahiwalay na grupo ay naging dahilan upang magkahiwalay sila. Pagbalik sa bahay, nagkulong siya sa loob ng banyo at tumayo sa harap ng salamin. Napapikit siya habang ang ilang mga pangitain ni Jessica at Rose ay labis na nabalisa sa kanya. Mamaya, pumunta siya sa kanyang kwarto at tumingin sa isang photo album na ginugunita ang ilang magagandang alaala mula sa nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Mary sa kanyang silid upang ipaalam sa kanya na aalis sila ng kanyang ama para magtrabaho kinabukasan. Tinanong niya kung maaari niyang alagaan si Rose, na sinabi niyang oo. Kinaumagahan, sa sandaling umalis ang mga magulang, hinarap ni Eric si Rose at tinanong kung sino siya at kung ano ang gusto niya sa kanya. Sinasabi rin niya na alam niyang hindi niya ito kapatid kundi isang mapang-akit na supernatural na nilalang. Ang mga mata ni Rose ay naitim nang tumugon siya na wala siyang gusto. Gayunpaman, alam niyang gusto siya nitong patayin. Ito natatakot kay Eric, kaya mabilis siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Noon pa lang, sinabi ng disguised Rose na may kumpanya na sila. Lumingon si Eric upang tumingin sa bintana at nakita si Jessica na nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Nakatitig ito sa kanya na para bang may matinding galit sa kanya. Kasunod nito, si Eric ay sumugod sa kanya at sinigawan siya na nagtatanong kung bakit niya ito ginugulo ng labis. Sa sobrang galit, itinulak pa niya si Rose sa lupa bago pumasok sa loob ng bahay.
Pagkaraan, pumunta si Eric sa shower kung saan isinisigaw niya ang kanyang galit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang patayin ang disguised Rose at tapusin ang lahat ng ito minsan at para sa lahat. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at pumasok sa kwarto niya. Hindi niya nahanap ang babae doon, ngunit sa halip, napansin niya ang ilang sketch na naglalarawan ng kakaibang nilalang at isang partikular na lugar sa kakahuyan. Mukhang alam ni Eric ang lugar na yon, kaya tumungo siya papunta doon na may dalang pala. Pagdating doon, nagsimula siyang maghukay ng lupa at hindi nagtagal ay ipinakita niya ang kamay ni Rose. Dito, ibinunyag na si Eric ang pumatay kay Rose at itinago ang kanyang katawan sa kakahuyan. Sa sandaling yon, nagpakita ang inaalihan na Rose sa eksena at sinabi sa kanya na naroon siya at nakita ang lahat. Ang misteryosong nilalang ay nagbubunyag ng tunay nitong anyo na parang isang mapanganib na hayop. Sa kabila ng pagkabigla, hindi tumatakas si Eric dahil pagod na siyang tumakas sa katotohanan. Pagkatapos ay humiling siya ng kamatayan para makakuha siya ng kalayaan mula sa lahat ng mental trauma na ito. Gayunpaman, gustong ipaghiganti ng nilalang ang pagkamatay ni Rose sa ibang paraan. Inilalagay ng entity ang matatalim na kuko nito sa isipan ni Eric na pinipilit niyang ibalik ang mga alaala na pilit niyang sinusubukang kalimutan. Nag-flashback ang eksena at ipinakita sa amin ang parehong gabi nang wala ang mga magulang ni Eric para magtrabaho. Sa oras na yon, nagising si Rose sa sumisigaw na boses ni Jessica. Pagbaba ng hagdanan, nasaksihan niya ang pagpipilit ni Eric sa kanya. Sinigawan niya ang kanyang kapatid na huminto, na naging dahilan ng pag-freeze ni Eric ng ilang sandali. Dahil sa kaguluhang ito, pinalaya ni Jessica ang sarili at tumakbo pabalik sa kanyang lugar. Pagkatapos noon, sinubukan ni Eric na manipulahin si Rose para manatiling tikom ang kanyang bibig, ngunit tumanggi ang babae na kumbinsihin at tumakbo siya palayo sa kakahuyan. Nagsimula ang habulan, kung saan nadulas ang paa ni Rose at nauntog niya ang kanyang ulo sa matigas na ibabaw na nagresulta sa pagdugo niya ng husto. Humingi ng tulong ang kaawa-awang babae sa kanyang kapatid, ngunit iniwan siya ni Eric na mamatay para lamang itago ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay inilibing niya siya roon at bumalik sa bahay. Hindi alam ang katotohanang nasaksihan ng hindi nakikitang kaibigan ni Rose ang lahat. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi karaniwan ang pag-ugali ni Eric noong umuwi si Rose. Nalaman din namin na kumilos si Jessica sa ganoong paraan dahil hindi niya maipahayag ang kanyang kahihiyan sa sinuman dahil ayaw niyang masira ang relasyon ng dalawang pamilya. Sa kasalukuyan, pinipili ng nilalang na huwag bigyan si Eric ng madaling kamatayan kundi pahirapan siya ng mga alaala at sunugin siya ng panghihinayang. Ngayong ibinunyag na nito ang lahat kay Jessica, tumawag siya ng pulis para arestuhin siya. Sa huling eksena, nakita natin na hinahampas ni Jessica ng pala si Eric nang dumating ang mga pulis para kunin siya sa kustodiya. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.